Huwag na kayong tumuloy! Huwag na kayong tumuloy! Huwag na! Huwag na kayong tumuloy! Huwag! Hoy! 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 Ikaw! Dito ka na lang, dali! Huwag na kayong sasakay ng jeep! Huwag na! Huwag ka sasakay ng jeep! Teka ho. Sino ho ba kayo? Bakit nyo ako pinipigilan? Huwag nang matigas ang ulo mo! Huwag kang sasakay! Kung di mamamatay ka, mamamatay ka! Hindi nyo alam kung anong klaseng lugar ang pupuntahin nyo. Kung gusto nyo pang mabuhay, huwag na kayong tumuloy! Huwag na kayong tumuloy! Napatingin ang magkaibigang sina Manuel at Jerome sa matandang bigla na lamang nagsisigaw nang pasakay na sila sa isang jeepney. Sandali pa silang nagkatinginan dahil kung pakikinggan, nakakatakot ang mga sinasabi nito. Yun nga lang, hindi nila alam kung sila ba ay maniniwala o hindi. Dahil base sa mga kilos at ekspresyon nito, tila nasisiraan na yon ng bait. Iba-iba ang emosyong ipinapakita nito kapag nagsasalita. Maraming halimaw doon! Maraming halimaw! Marami kayong makakalaban! Nila kayo! Maniwala kayo sa akin. Makinig kayo habang may pagkakataon pa. Iligtas nyo na ang inyong mga sarili. Magiging pagkain lamang kayo doon ng mga halimaw. Huwag na kayong tumuloy. Huwag na kayong tumuloy. Teka po. Ano po bang halimaw ang sinasabi nyo? Maraming mga demonyo ang nag-aabang sa dilim. Nako, bossing! Huwag din na pong pag-aksayahan ng panahon ng taong yan. Baliw yan at trabaho na niya ang manggambala ng mga tao dito, lalo na ng mga pasaherong papunta sa Baryo Lawon. Ay, ganun ho ba? Bakit po pinababayaan ng mga ganitong may kapansanan sa pag-iisip na magpagala-gala dito? Ako matagal na nga pong problema yan dito Biglang umugong ang bulungan sa loob ng jeep at merong iba na di napigilan ang pagtawa. Dahil sa narinig na sinabi ng driver, ay umakyat na si Manuel sa itaas ng jeep. Inabot nito ang bote ng tubig na ibinibigay sa kanya ni Jerome. Ayos ka lang ba, kuya? Oo, medyo tumaas lang yata ang presyon ko dahil sa makulit na baliw na yan. Hayaan nyo na. Unawain na lang natin. Ano pa nga ba? Mga baliw kayong lahat. Matitigas ang ulo nyo. Sinasabi ko na nga sa inyo, pagsisisihan nyo ang hindi pakikinig sa akin. Mga baliw kayo. Huwag na kayong tumuloy. Huwag na kayong tumuloy. Humawak sa jeep ang baliw at dinuro isa-isa ang mga pasahero. Ang iba ay diring-diri na umiwas sa maruruming kamay nito. Ayaw nilang maniwala sa taong yon dahil may kanya-kanyang dahilan ang bawat isa kung bakit sila pupunta sa Lawon. Ang ilan ay importante ang lakad at gusto na talagang makaarangkada ng lakad dahil medyo lumalalim na ang gabi. Ang jeep na yon ay ang tanging sasakyan na bumabiyahe papunta sa tagong baryo na yon. Biglang nakarinig ng malakas na kalabog ang dalawang pulis. Pagtingin nila sa kapwa pasahero, ay nagtawanan ang mga ito ng malakas. Nadapa pala bigla ang baliw at yun ang pinagtatawanan ng mga yon. Sige, magtawanan kayo mga hangal, mga mangmang. Gawin nyo yan hanggat may nalalabi pa kayong oras dito sa mundo. Mamamatay kayo. Kayong lahat dahil sa mga katigasan ng ulo ninyo. Yan ang nagiging problema Maski naririnig na ninyo ang katotohanan, ay mas pinipili nyo magbingi-bingihan at magkunwaring bulag. Kaya marami ang napapahamak. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Nagbigay na ako ng babala. Sa mga sunod na sinabi ng matanda, ay nakuha nun ang atensyon ni Manuel. Tila nagkaroon siya ng interes sa mga susunod pang maririnig sa baliw. Sinenyasan niya ang kasamang si Jerome at sinabihan ang driver na wag munang aalis dahil may kakausapin lang siya sandali. Muli siyang bumaba ng sasakyan at hinarap ang baliw na matanda. Ilang segundo rin silang nagkatitigan at si Manuel ang bumasag ng katahimikan. Atang,
Mawalang galang na ho, ano? Matanong ko sana kung saan po ninyo nakuha ang mga sinasabi nyo? Sigurado ho ba kayo sa mga impormasyong binabanggit nyo sa lugar na pupuntahan namin? Baka ho hindi nyo alam na maaari kayong kasuhan sa pagkakalat ng maling impormasyon at sa pag-ieskandalo dito sa kalsada. Kaya kung gumagawa lamang kayo ng kwento ay... Sino nagsabi na gumagawa lamang ako ng kwento? Hindi ako sinungaling. Alam ko ang sinasabi ko. Pakinggan mo ko, iho. Hindi ako baliw tulad ang iniisip nila. Binabalaan ko lamang kayo at sinasabi ko na kung ano ang mangyayari sa inyo kapag nagmatigas pa kayo. Nanggaling na ako doon. Totoong maraming aswang sa baryong yun. Uulitin ko, huwag na kayong tumuloy. Huwag na kayong tumuloy. Tatang, bawal ho ang ginagawa ninyo eh. Itigil na po ninyo ang paninigaw dito sa kalsada. Kung totoo man po yung sinasabi nyo, may tamang proseso po sa paglalahad ng katotohanan ng sinasabi ninyo. Kung di nyo ho natatanong, isa ho kong pulis. Matutulungan ko po kayo sa bagay na yan. Nakikiusap po ako, tatang. Itigil nyo na po ang pananakot sa mga tao dito. Sayang ho yung mga turista. Imbis nakikita ang lugar na yun at tataas ang ekonomiya nila, hindi kasi pinipigilan nyo mga dayo na pupuntahan ng lugar na yun. Naiintindihan nyo naman ho siguro kung anong ibig kong sabihin, ano, tatang? Hindi po totoo ang halimaw. Mas maganda kung umuwi na po kayo at magpahinga na sa inyo. Ulis ka pala. Pero tulad mo din sila na bulag at bingi sa katotohanan. Makinig ka sa akin, iho. Wala akong pakialam kung pulis ka. Importante sa akin ay mabigyan kayo ng babala. Ilang beses ko na tong ginagawa, pero walang nakikinig. Nangyayari, wala nang nakakabalik na dayo. Lahat sila ang namamatay sa baryong yon. Iyon ang katotohanan. Ang pupuntahan yung lugar ay pugad ng mga aswang. Kaya wag na kayong tumuloy. Maniwala kayo sa akin. Pugad ng aswang ang lugar na yon. Pugad ng aswang ang lugar na yon. Lalong lumakas ang tawanan sa loob ng jeep. Napapasilip ang baliw sa mga taong naroroon at inisiisa ang mga nagtatawanan. Dinuro niya ang mga ito at makailang beses siyang dumura sa lupa. Alam niyang nilalait siya at di pinaniniwalaan. Galit na galit ang matanda. Walang sabi-sabi ay ipinagpag niya ang kanyang panyapak sa lupa. Sige! Tumuloy kayo! Tumuloy kayo! Tutali ayaw nyo rin lang naman akong paniwalaan. Hindi kayo nakikinig. Mas lakasan nyo pa ang pagtawa. Sige! Humalakhak kayo hanggang gusto nyo. Dahil huling halakhak nyo na yan ngayon. Sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayong lahat. Mamamatay kayo! At ikaw, walang magagawa ang pagiging pulis mo sa lugar na yon. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka! Teka, tatang, bakit niyo po sinasabi yan? Sa lugar na yon, sila ang batas. Walang hustisya kapag pumatay sila. Marami sila. Maniwala kayo. Maraming aswang sa lugar na yon. Magiging hapunan kayo ng mga halimaw. Kaya ikaw, kung ako sa'yo, huwag kang maging bingi at bulag. Bumaba na kayo sa sasakyan nyo ngayon din. Sa mga binitiwang salita ng matandang baliw ay biglang napaisip si Manuel. Unti-unti na siyang nakukumbinsi ng matanda sa sinasabi nito. Matagal na siya sa tungkulin kaya alam na niya at kabisado na ang kilos ng tao kung siya ay nagsisinungaling o hindi. Ang pagtatawanan sa loob ng jeep ay nadagdagan pa ng umuugong na bulungan. Hindi alam ni Manuel kung ipagbibigay alam ba niyang maaaring nagsasabi ng totoo ang matandang yon sa kanyang mga kasama. Ngunit bigla din niyang naisip na maaari din siyang tuksuin at pagtawanan kung papanigan niya ang isang baliw na nakita lang niya sa kalsada.
Natahimik na lamang ang pulis. Wala naman siyang magawang aksyon laban sa matanda. Hoy! Matanda sinto-sinto! Umalis ka na nga dyan! Boss, sumakay na po kayo. Aalis na po tayo. Aw, ikaw yung demonyo! Ikaw ang sinto-sinto dahil naaati mong ipahamak ang kapwa mo! Sakim ka! Sakim! Wala kang puso! Ibaba mo mga pasahero mo! Ibaba mo sila! Mamamatay kayong lahat! Mamamatay kayo! Ba't talagang sumusobra ka na matanda ka ha? Papatulan na kita! Wag na ho. Wag niyo nang patulan. Umalis na lang ho tayo. Ilang sandali pa ay nagdesisyon na ang binatang pulis na muling bumalik at sumakay sa jeep kung saan siya na lang ang hinihintay na pasahero. Ngunit bago siya tuluyang makaakyat sa jeep, ay muling hinarap ni Manuel ang matandang baliw. Tatang, magpahinga na po kayo. Hayaan niyo na po ang mga tao at wag na po kayong nangaharang ng jeep para lamang sabihin na maraming halimaw sa lugar na pupuntahan namin. Hindi niyo mapipigilan ng mga tao na pumunta sa lugar na yon. Kagaya ko, tutuloy pa rin ako maski unti-unti na niyo ako nakukumbinsi. Wag ho kayong mag-alala. Hindi namin pababayaan ang mga taong narito. Uuwi kaming buhay at abangan mo ang muli nating pagkikita. Ha, Tatang? Patutunayan ko po sa inyong walang halimaw doon. Sige o, mauna na po kami. Amali ka! Sigurado kung di ka makakabalik ng buhay dito. Maswerte ka na lang kung talagang makakabalik ka pa. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang tumuloy. Huwag na. Hoy, ikaw bata. Bumaba ka na dyan. Gusto mo bang makain ng aswang? Itinuro nito ang batang paslit na pasahero. Natakot naman agad ang bata at biglang napalahaw ng iyak. Agad naman yung pinatahimik ng ina at masamang tumitig sa perwisyong baliw. Makinig kayo sa babala ng isang baliw. Makinig kayo, mga tanga, kung gusto nyo pang mabuhay. Mga tanga! Mga tanga! Tatang, pwede ba ho? Tama na. Tinatakot nyo naman po ang bata eh. Nako, bossing. Hayaan nyo na ho yan. Sumakay na ho kayo at babiyahin na tayo. Hoy, ikaw! Lumayas-les ka nga dyan. Baka masagasaan kita eh. Kasalanan ko pa. Hindi na nga ito pinansin ni Manuel, maski patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Sumampa na siya sa loob ng pampasaherong sasakyan na yon. Nang makaupo, ay agad na pinaandar ng driver ang jeep. Walang nagawa si Manuel kundi ang titigan ang matandang baliw na noon ay sinusubukan pa silang habulin. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi niya mapigilan ang sariling mag-isip tungkol sa sinabi ng matanda. Parang paulit-ulit itong lumilitaw sa kanyang isip. Pinilit niyang binubura ang mga yon sa kanyang utak at sinasabihan ang sarili na baliw ang kanyang kausap. Nang mga sandaling yon ay nakaupo siya sa may dulong bahagi ng upuan at doon ay malaya niyang pinagmasdan ng tahimik ang mga kasama niyang pasahero. Nasa kanang bahagi siya ng jeep samantalang ang kasama nitong pulis ay nasa tapat niya. Ito ay ang kaibigan niyang si Jerome. Napansin niyang tinititigan siya ng kaibigan, kaya naman ibinaling niya ulit sa iba ang kanyang paningin. Pinagmasdan niya ang kapwa pasahero sa jeep. Doon lamang niya napagtanto na hindi naman pala puno ang jeep at iilan lamang ang sakay nun. Kabilang sa mga nakasakay ay isang buntis, nakasama ang kanyang asawa. Meron ding dalawang matanda na tila mag-asawa rin na may hawak na rosaryo at nagdadasal ng mga oras na yon. Meron din bata na sa tingin niya ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Kasama ng bata ang kanyang ina at may iba pa. Nakuha pa niyang tanawin ang driver bago muling bumaling sa kanyang kasama na kanina pa sitsit ng sitsit sa kanya. Kuya Manuel, sa palagay mo, may katotohanan ba yung sinasabi ng matandang lalaki? Sa totoo lang nangingilabot na ako kanina pa eh. Nakakatakot yung mga sinasabi niya. Ano ka ba naman, Jerome?
Huwag mo namang dalhin sa lugar na to ang kaduwagan mo. Abay, naturingan ka pa namang pulis ang hina ng loob mo. Wala sa bokabularyo nating mga pulis ang salitang takot kaya tumigil ka, pwede ba? Dahil alam mo, kapag pinairal mo yan, kailanman hindi tayo mananalo sa kahit na anumang laban. Pasensya na po. Ikaw, makinig ka sa akin ha. Kung ano man yung mga narinig mo sa matanda kanina, ipasok mo sa kanang tenga at ilabas mo sa kaliwa. Totoo man o hindi yung sinasabi niya ay wala tayong pagpipilian kung di ang tumuloy sa destinasyon natin. Dahil sa propesyon natin at uri ng trabaho, wala tayong pinipili kung sino ang dapat kalabanin. Basta tandaan mo, ang pinakaunang tungkulin na dapat gampanan ng pulis ay ang magligtas at tumulong sa mga nangangailangan. O di ba, kabisado ko na. Gamit na gamit mo na ang linyang yan, Kuya Manuel eh. Simula nung mag-aral ako at pumasok ako sa pagpupulis. Yan na po ang lagi niyong nagiging bilin sa akin. Kaya nga sa panaginip ko, naririnig pa rin kitang sinasabi yan eh. dapat lang. Mabuti na lang na ulit-ulitin ko ang mga salitang yan na matandaan mo talaga. Ayaw kasi kitang matulad sa mga kabataang nagpulis lamang para maging mayabang at makaangat sa ibang tao, na ginagamit nila ang posisyon at baril nila para makapanlamang at makapanakot ng simpleng mamamayan. Pasensya ka na, Jerome, dahil madalas ay nagseseryoso ako sa buhay. Mahirap kasi ang maging kampante at mapagbiro lalo na kung nasa isang misyon tayo. Ayos lang po yun, Kuya Manuel. Kaya nga minsan, nagpapatawa na lang din ako para naman hindi palaging seryoso ang atmosphere sa pagitan nating dalawa. Saka, hindi ko rin kakalimutan na lagi magpasalamat sa'yo. Dahil kung wala ka, baka nasa kalye pa rin ako at nasa maling landas. Alam mo na, pagyoyosi, pag-iinom, pagnanakaw, at ang pinakamalala na ginawa ko noon, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung hindi niyo po ako nahuli noon, baka natukhang at namatay na ako. Alam mo, nakitaan kasi kita ng pag-asa noon. Nakita ko sa mga mata mo na may iba ka pang gustong gawin sa buhay. Sadyang nalilimitahan ka lang dahil sa sitwasyon na meron ka at sa estadong kinalalagyan. Sana, magamit mo ang aral at karanasan na meron ka. Ito ang una mong misyon, di ba? Kung noon ay ikaw ang gumagawa ng masama, ngayon naman ay ikaw ang maghahanap at huhuli sa masasama. Yun naman po talaga ang gagawin at palagi kong isinasa puso, Kuya Manuel. Hayaan niyo po. Nangako kong sa tungkulin lang nakalaan lagi ang atensyon at sarili ko. Mabuti naman kung ganun. Pero alam mo bang pinaghalong kaba at excitement talaga yung nararamdaman ko sa mga oras na to? Saka to. Ito, yung baril na to, Kuya. Parang nangangati na yung kamay ko na gamitin para sa nakaatang sa ating tungkulin. Ewan ko. Basta hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ba't naranasan mo naman na magpuputok ng baril? Parang ganun din naman yun. Hindi po ganun eh. Kasi yung sa training natin wala naman akong inililigtas doon kundi mga karton at target dummies lang. Gusto kong maranasan yung makapagligtas ng buhay ng totoong tao, Kuya. Pangarap ko po yun eh. Ay nako, ikaw talaga. Huwag ka mag-alala. Normal lang naman ang nararamdaman mo. Talaga po? Oo. Alam mo ba, nung nasa edad mo ako, ganyan na ganyan din ang tumatakbo sa isip ko noon. Ang dami kong nai-imagine na pwedeng mangyari pero sa huli, nasanay rin ako. At teka, may ibibigay ako sa'yo. Ano po yan? Pampawala ng kabang nararamdaman mo. Sana maging epektibo din sa'yo. Kasi alam mo, yung ama ko nagbigay sa akin ito noon eh. At buwat nung nasa akin to, nawawala yung takot sa maraming bagay. Talaga, Kuya? Ang galing naman. Basta ingatan mo yan ha, dahil mahigit 1 dekada ko ng daladala yan. Ano po ba to, Kuya Manuel? Isang agimat? Ewan, hindi ko alam eh. Pero parang ganun na nga. Naniniwala ka sa agimat, Kuya? Hindi naman talaga ako naniniwala sa ganun. Sa mga agimat o anting-anting, hindi. Pero may kakaiba sa bagay na yan. Maniwala ka sa akin,
Magagamit mo yan para bigyan ka ng lakas at tapang. Tinanggap nga ni Jerome ang bagay na inabot ni Manuel sa kanya. Ordinaryong kwintas lang naman yon na ang nasa dulo ay may nakataling isang bala ng baril. Nang suriin niya, mukhang maayos pa ang bala na ito at kaya pang pumutok kapag ipinasok sa baril. Sinuot niya yon at wala naman siyang kakaibang nararamdaman bukod sa malamig na metal na nanggagaling sa bala. Sana nga iswertehin ako kahit man lang mawala na ang agam-agam sa isip ko habang suot-suot ko to. Salamat Kuya Manuel ha. Pangako, iingatan ko po ito at pangangalagaan sa abot ng aking makakaya. Siya nga pala, maiba lang po ako. Hindi niyo pa kasi nababanggit sa akin eh. Bakit po pala nangangailangan ng mga pulis sa baryo? Yung Baryo Lawon? Tama ba yung pagkakabigkas ko? Oo, tama. Sa Baryo Lawon nga ang lugar kung saan tayo madidestino. Ayon kasi sa mga ulat na nakarating sa tanggapan, ay may mga patayan at krimeng nagaganap sa lugar na yon. Mukhang totoo yung sinasabi ng baliw kanina. May mga halimaw. Pero hindi mga literal na halimaw Baliw lang kasi ang maniniwala sa aswang eh. Tsak ang pumapatay doon, kundi mga baliw na serial killer, ay mga adik. Tama po kayo. Malamang ang tinutukoy niya ay maaaring pugad yun ng mga kriminal. Mali talaga yung mga salitang binitiwan niya kanina. Talagang pinalala niya lang yung mga salita para mas lalong matakot ang mga pasahero. Ako nga bahagyang kinilabutan Mukhang may alam siya sa tunay na nangyayari sa lugar na yon. Alam mo ba sa ulat ay marami na ang mga turista at dayong nawawala sa baryo. Ang hinala nila, may naganap na kidnapping. Pero hindi pa masasabing murder dahil wala pang investigasyon na nangyayari at wala pa naman talagang nakikita mga bangkay. Isang misteryo pa lang ang pagkawala ng mga dayong yon. Yung puro palang haka-haka Ang hirap naman pala pag ganun. Kaya nga ipapadala tayo doon para mag-imbestiga at para malaman ang totoong nangyari sa lugar. Ibig sabihin kuya, kailangan pala talaga nating maganda dahil hindi tayo sigurado kung anong klaseng krimen ang nangyayari doon. Pambihira. Lalo ko tuloy hiniling Kuya Manuel na may bisa ang kwintas na ibinigay mo na sana bigyan talaga ako nito ng tapang at lakas ng loob. Huwag kang umasa sa bagay na yan. Swertihan lang yan. Ang dapat na ihanda mo ay ang iyong sarili, pati na ang baril at mga balang meron ka. Pero gaya rin ng lagi ko sinasabi sa'yo, ang paggamit ng baril ay nakadepende sa sitwasyon o kaharap. Na ipuputok lang ang baril kapag kailangan at hindi lamang dahil nadala ka sa takot o kaba. O di ba? Kabisadong-kabisado ko na, kuya. Natawa na lamang din si Manuel dahil tama nga naman ito. Kabisado na siya ng binata. Hindi niya tuloy maiwasan na maalala ang nakaraan kung saan o paano nagsimula ang lahat. Kung hindi siya nagkakamali, nagkaroon sila ng misyon noon sa isang lugar sa Maynila. Misyon tungkol sa paghuli ng mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Isa si Jerome sa mga nadakip niya at ng mga panahong yon ay napapailing na lamang siya dahil hindi na mabilang ang mga pagkakasala at kaso ng binata sa listahan nila. May pagnanakaw, pang-hold up, pangaagaw ng bag at cellphone, akyat bahay at kung ano-ano pa. Dahil sa minor de edad pa ito, hindi nakukulong ang binata at napapalaya din kagad. Sinubukan ni itong dalhin sa DSWD pero wala pang isang araw nakatakas na agad ito at bumabalik sa isang eskinita sa Maynila. Hanggang sa dumating na ang araw na nahuli ito dahil sa droga. Kaka-18 lang niya nung panahon na yon kaya pwede na siyang makulong. Pero pinigilan yon ni Manuel. Sinabi nitong gusto niyang kupkupin ang binata at nangakong hindi na ito uulit sa maling gawain at maling landas. Yun nga ang ginawa niya. Inako niyang parang kapatid si Jerome. Nung una, tila bumabalik pa ito sa dating gawi, pero dahil sa kakaibang pagdidisiplina ni Manuel, tumino ito at natakot na muling magnakaw o kaya naman ay gumamit
ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang sa nakapag-aral ito ng criminology at tuluyang tinawag na pulis dahil naipasa nito ang board exam. Hanggang sa nagkaroon na nga ng bagong misyon nitong mga nakaraang araw tungkol sa isang liblib na baryo na kung tawagin ay Lawon. At si Manuel ang piniling magtungo roon at alamin ang mga nangyayari. Inatasan din siyang magsama ng isang bagong pulis at hindi na siya nag-alinlangan na sabihin ang pangalan ng binatang si Jerome. Makalipas ang ilang oras sa pagdilim ng kapaligiran ay kapansin-pansin ang pananahimik ng mga kasabay nila sa loob ng sasakyan. Nararamdaman din nila ang malamig na hampas ng hangin na bahagyang napapatayo ng kanilang mga balahibo. Nabasag lang din ang nakakabinging katahimikan nang biglang inihinto ng driver ang jeep at nagsimulang magsalita. Manong, bakit niyo po ininto? Bago tayo tumuloy, may sasabihin muna ako sa inyong isang paalala. Nasa kalagitnaan na tayo ng biyahe patungo sa Barrio Lawon. Madilim ang paligid at walang kabahayang makikita banda rito, kaya naman maging mapagmasid kayo. Maging alerto kayo at makinig habang binabaybay natin ang malubak na daanan. Sabihin agad ninyo sa akin kung may napansin kayo, ha? Teka ho, bakit? Ano ho ba ang inaasahan yung makikita namin sa malubak na daan? Mga nilalang na hindi tao, iyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano pong hindi tao? Mukhang hindi ka taga-Aklan, iho. Mukhang wala kang alam tungkol sa probinsya at lugar namin. Ano ba ang ipinunta nyo rito? Bakasyon? O may gusto kayong malaman? Narinig kasi kitang kausap yung baliw kanina at hindi naman sa nangingialam ako, ano? Narinig ko rin kayo ng kasama mo. Mga pulis kayo, hindi ba? Oo, tama ho kayo, mga pulis nga kami. Hindi talaga kami tubong Aklan. Mga taga Maynila kami pero matagal na akong nakadestino dito sa Aklan. Ngayon lang ako mapupunta sa Barrio Lawon kaya naman hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung hindi nyo humamasamain, may dapat po ba kaming malaman tungkol sa lugar nyo? May kinalaman ba ito sa mga pinagsasasabi ng matandang baliw kanina? Para sa inyong kaalaman, maraming mga nilalang ang nagkalat sa lugar namin. Nariyan ang mga mangkukulam, mambabarang, mga engkanto, at iba't ibang uri ng mga aswang. Lahat yun ay may katotohanan pero huwag kayong matakot. Hindi naman sila basta-basta nananakit kung walang dahilan. Hindi lang ako sigurado ngayon dahil may kasama tayong buntis. Mabango sa pang-amoy ng mga aswang ang babaeng may laman ng tiyan. Hindi ko rin naman sinasabing baka sugurin tayo kung ano paman pero may posibilidad. Lalo na't gabi na ang naging biyahe natin. Abay, teka lang ho, Manong. Huwag naman po kayo manakot ng ganyan. Ngayon lamang po kami uuwi ng Barrio Lawon dahil gusto makita ng nanay at tatay ko ang asawa ko at ang magiging apo nila. Nananakit na rin po ang tiyan ko kaya sana po, huwag po kayo magsasalita ng ganyan dahil baka manganak po ko nang wala sa oras. Kabuhanan ko pa naman po ngayon. Hindi naman ako nananakot, iha. Sinasabi ko lang ang mga narinig ko sa lolo at lola ko noon pati sa mga taong nakaranas o nabiktima ng aswang. Pero huwag kang mag-alala. Nasa sasakyan naman kita at kapag may aswang, bibilisan ko na lang ang pagmamaneho para hindi tayo masundan o mahabol. O iho, nasagot ko na ba yung mga tanong mo kanina? May gusto ka pa bang malaman? Manong naman kung makapagbabala po kayo akala ko naman talagang nakita nyo sa sarili nyong mga mata yung mga nilalang na sinasabi nyo. Ay, kwento lang pala galing sa matatanda. Maaaring kwento lang, iho. Pero alam mo naman ang kasabihan, di ba? Walang usok kung walang apoy. Kung totoo po ang mga sinasabi nyo, bakit di ka umimik sa mga sinasabi kanina ng baliw? Kayo naman ho, kung sinang-ayunan ko po yung baliw na yon, para ko na rin sinira ng tuluyan ang kabuhayan ko, hindi po ba? Mali naman ho ang mindset nyo, Manong Huwag naman po sanang ganun. Dapat unahin mo ang kaligtasan ng pasahero mo kaysa sa kikitain mo. Boss, alam ko naman yun kaso, napakahirap ng buhay ngayon. Kailangan kong kumita ng pera para may kainin ng pamilya ko.
Ano ho ba kasing klase ng aswang ang mga maaaring sumalakay sa atin? Ibang klase ang mga aswang dito. Ang sabi nila, malalakas daw ang mga yon at kayang magbago ng kanilang mga anyo. Nakakatakot din ang kanilang mga itsura dahil talagang mukha silang halimaw at nangangain talaga sila ng mga tao. Saka meron din pala silang mapupulang mga mata. Ay, hindi ko tuloy maiwasang kilabutan sa mga oras na ito. Pero uulitin ko di pa talaga ako nakakaengkwentro ng totoong mga aswang. Alam mo bang may mga nakarating sa aming report na nagkakawalaan ng mga dayo at turistang nagagawi sa bayang to? Bilang isang driver, anong masasabi mo tungkol dun? Hindi naman ako magsisinungaling sa inyo mga sir. Ang totoo ay matagal na ako bumabiyahe sa lugar na yon. At alam nyo ba kung ano ang totoo? Sige sabihin nyo sa amin. Puro lang papasok ang mga dayuhan sa lugar na yon. Wala akong naisasakay maski isang pasahero pabalik ng bayan. Nagkatinginan na lamang sina Jerome at Manuel sa huling tugon ng driver. Nag-uusap sila sa tingin at hindi na muli pang nagsalita. Naging malikot ang mga mata ni Manuel ng oras na yon. Sumandali siyang umusal ng dasal na sana ay walang katotohanan ang sinasabi at ikinikwento ng mamang driver. Nais niyang magalit dito dahil tila ginatungan nito ang takot na nararamdaman ng mga pasahero sa mga oras na yon. Mula nang magsalita ang driver, kapansin-pansin na ang malungkot at nag-aalalang mukha ng buntis, pati na ang asawa nito. Nakita rin nila ang batang paslit na masumigpit pa ang pagkakayakap sa ina. Mariin din ang mahinang pagbulong ng dalawang matanda na nagdarasal ng mga sandaling yun ng Ama Namin at Aba Ginoong Maria. Ang ibang mga pasahero naman ay nakayuko lamang at ang iba naman ay nakatulog na dahil ilang oras na silang bumabiyahe. Kabaligtaran yun sa naging reaksyon nila nung yung baliw ang nagsasalita at nagbibigay ng babala. Muling pinaandar ng driver ang jeep. Kung talagang delikado sa lugar na yun, Manong, baka pwedeng bumalik na lang ho tayo. Nako, hindi ho pwede. Kailangan ko kayong maiatid sa baryong yon. Ilang sandali pa ay nasa malubak na silang daan. Naging mabilis ang pagpapatakbo ng driver sa kalsadang yon. Napapasigaw na ang mga pasahero, lalo na ang buntis at ang asawa nito. Manong, ano ba naman kayo? Mag-ingat naman kayo sa pagmamaneho nyo. Baka humapahamak na talaga ako sa ginagawa nyo eh. Naku, Diyos ko, ano ba yan? Napasigaw na rin ang ilang pasahero nang biglang nagpreno at huminto ang jeep nang wala man lang pasabi. Halos sabay-sabay silang napausog at ang ilan ay tumalsik sa bandang unahan. Ang iba ay napadaing dahil nasaktan. Ay pasensya na ho kayo. Di ko sinasadya. May dumaan kasing hayop sa bandang unahan ng jeep, parang pusa o kaya aso. Kaya ako hininto bigla. Tuluyang namatay ang makina ng sasakyan. Agad na pinaandar ng driver ang makina ng sasakyan. Ngunit hindi ito gumana. Manong, anong nangyari? Kung minamalas nga naman mukhang nasiraan ho tayo. Napansin niya mula sa salamin na nag-aalala ang mukha ng driver. Madilim at lubak-lubak ang lugar kung nasaan sila. Agad na bumaba ito at binuksan ang harap ng kanyang sasakyan. Isang makapal na usok ang lumabas. Mukhang may nasunog na parte ng makina. Upang malaman ang sitwasyon, nagpasya sina Manuel at Jerome na bumaba na rin. Gusto nilang malaman ang nangyari at kung ano ang maaari nilang maitulong dito. Gamit ang mga dalang flashlight, tinungo nila ang harapan ng sasakyan. Ano po nangyari, Manong? May maitutulong po ba kami? Mukhang nag-init ng sobra yung makina ng sasakyan ko kaya bumigay. Nag-overheat. Kailangan lang tong mabuhusan ng tubig at kapag lumabig, gagana na ulit to. Ay, teka, kukunin ko lang sa loob Mabuti na lang at nakapagdala ako. Habang ginagawa yun ng driver ay nakatingin ang dalawang pulis. Tila nag-uusap sa kanilang titigan. Pagkatapos nun ay agad silang napamasid sa paligid. Hindi man namutawi sa bibig nila ang mga kataga
ay nagkaintindihan sila na parehas ang kanilang nararamdaman. Parang may mga matang nakamasid sa kanila, kaya pasimpleng nilapitan ni Jerome ang kanyang Kuya Manuel at binulungan. Kuya, nararamdaman mo rin ba yun? Parang may nakatingin at nagmamatsyag sa atin ha. Oo, napansin ko na kagad. Pagbaba pa lang natin ng sasakyan. Kaya maging alerto ka. Kung sakali man, kailangan nating unahin ang kaligtasan ng mga tao sa jeep na to. Oo kuya. Nagbubulungan kayo ah. Ano ba pinag-uusapan yung dalawa? Manong, wala naman po. Sinasabi ko lang sa kuya ko na parang may nararamdaman akong kakaiba sa lugar na to. Parang may mga nakatingin eh. Naku wag naman sana. Pero wag kayong matakot. Kung sakali man na may nakatingin sa atin, mahalaga hanggang tingin lang sila. Siya nga pala, matatagalan bago lumamig ang makina. Pwede tayo magkwentuhan muna. Maaari ko bang malaman kung ano ang gagawin nyo sa Baryo Lawon? Kami po na destino doon para imbestigahan ng mga report ng mga nawawalang dayo. Huwag kayong magagalit ha. Pero yung mga sinabi ko kanina ay biro lang yun. Sinakyan ko lang talaga yung baliw kanina. Kasi naman itong si Sir parang naniniwala na sa baliw Wala ho talagang aswang sa Baryo Lawon. Mababait po ang mga tao doon. Malalaman nyo kapag dumating na kayo doon. Matanong ko lang ho kayo. Yung sinasabi mong puro papasok lang ang pasahero mo, biro din ba yun? Naku yun po ang totoo. Pero wala naman akong dahilan para alamin pa kung bakit sila hindi na umaalis sa baryo. Siguro nagugustuhan na nila doon o kaya naman sa iba na sumasakay. At talagang inalat lang ako sa mga nagiging biyahe ko pabalik. Bakit parang pakiramdam ko po ay nagsisinungaling kayo? May alam po ba kayo sa tunay na nangyayari sa Lawon? Magsabi nga po kayo sa akin ng totoo. Iho, matagal na ako namamasada dito sa baryo. Wala akong alam sa mga sinasabi niyong nawawalang tao. Imposible yun. Tahimik na baryo ang Lawon. Mababait ang mga tao. Basta malalaman niyo ang lahat kapag naroon na kayo. Sana naman po sa pagkakataong ito, Manong, nagsasabi na ho kayo ng totoo. Natigilan ang mga nag-uusap nang biglang may sumigaw na pasahero sa loob ng jeep. Agad na napasilip ang tatlo sa loob at nakita nilang tila namimilipit sa sakit ang buntis. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Aray! Nanganganak na yata ako! Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Tulungan niyo ako! Dali-dali silang naglakad ng mabilis upang suriin ang kalagayan nito. Doon, nang mailawan nila ang ibabang parte ng katawan nito, nakita nila ang tumutulong tubig na may kaunting dugo. Nakumpirma nilang manganganak na nga ang ginang. Mabilis na nagtanong sa kapwa pasahero si Manuel kung sino ang may kakayahang magpaanak. Ang ina ng batang paslit ang kaagad na nagtaas ng kamay at sinabing isa siyang midwife. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Pinababa na muna nila ang ilang pasahero sa loob upang bigyan ng sapat na espasyo ang manganganak. Dahan-dahan lang po sa pagbaba, Lolo, Lola. Pasensya na po muna. Kailangan kasi nating unahin ang manganganak. Walang lalayo ha. Jerome, bilangin mo mga kapwa nating pasahero. Saka hawakan mo muna at bantayan niyang bata, yung anak ni Manang. Mamang driver, baka po may malinis ka pang tubig dyan at tela. Pakibigay po sa midwife. May tubig pa dito pero tela wala. Nagamit ko na pamunas ng pawis ko lahat Agad namang sinabi ng asawa ng manganganak na meron silang dalang mga gamit. Inilabas niya mula doon ng isang tuwalya at malinis na damit, gayon din ang ilang piraso pa ng tela. Nang maiabot niya yun lahat sa midwife ay sinimulan na ng babae ang pag-a-assist sa buntis. Si Manuel ay katabi ang asawa ng buntis at sinusuportahan ito. Samantala, habang naghihintay sa gilid ng daan ay naging malikot ang mga mata ni Jerome. Bagamat binawi na ng driver ang masamang biro nito, ay di pa rin niya maiwasang kabahan. Parang pakiramdam niya ay meron pa rin talagang nakamasid sa kanila sa lugar na yon. Inilawan niya ng hawak niyang flashlight ang gawing palayan, ngunit muli ay wala naman siyang nakitang kakaiba ron.
Hanggang sa inilipat niya sa ibang bahagi ng palayan ang sinag ng flashlight. Agad niyang napansin na gumagalaw sa bahaging yon ang mga dahon ng palay. Tapos ay hihinto. Ilang segundo pa, muling naulit ang paggalaw ng mga dahon. Nang ilawan niya ng matagal, bahagyayong huminto. Hindi niya inalis ang liwanag sa bahaging yon. Bata, dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito. Huwag kang susunod sa akin. May titingnan lang ako saglit. Hintayin mo ako dito ha. Babalik ako. Agad namang tumungo ang bata at humawak na lamang sa palda ng matandang babae. Upang makasiguro, ay biniling niya rin ang bata sa matanda. Inilipat ni Jerome ang flashlight sa kaliwang kamay at hindi inalis ang tingin sa palayan. Gamit ang kanang kamay, hinugot nito ang baril na nasa baywang at gaya ng flashlight, itinutok niya yon sa malawak na palayan. Ilang sandali pa, sinimulan niyang gumawa ng dahang-dahang pagakbang patungo sa mga halaman kung saan niya nakita ang paggalaw. Ilang minuto pa ay narating na niya ang eksaktong lugar. Marahan niyang hinawi ang mga palay, ngunit bigla siyang napasigaw ng malakas at napaatras nang makita niyang biglang tumalon ng isang baboy ramo sa kanyang harapan. Dahil sa gulat ay napindot niya ang baril at umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok. Lumiko sa ibang direksyon ang baboy ramo. Papunta na ito papasok sa loob ng gubat. Pambihira yan oo. Nagulat ako ah. Baboy lang pala. Kinabahan ako dun ah. Bigla ay narinig niya ang malakas na sigaw ng nanganganak na buntis at ang malakas na hiyawan ng ilang pasahero na nagulat sa biglaan niyang pagpapaputok. Narinig din niya ang malakas na tawag sa kanya ng kanyang Kuya Manuel. Dali-dali namang naglakad pabalik si Jerome at agad na nagpaliwanag sa mga tao at sa kanyang Kuya Manuel kung bakit siya nagpaputok. Nako, pasensya na po ah. Hindi ko sinasadyang magpaputok. Nagulat kasi ako sa biglaang pagsulpot ng baboy ramo sa harap ko eh. Akala ko po kung ano na ang nasa palayan. Pasensya na po ulit talaga. Natakot ko po ba kayo? Kuya Manuel, hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Bata, halika na. Dito ka na sa akin. Tumango na lamang si Manuel at muling ibinalik ang tingin sa loob ng jeep. Samantala, ang batang pulis naman ay muli ring ibinalik ang tingin sa palayan. May kakaiba pa ring nararamdaman ang binata sa mga oras na yon. Bagamat alam niyang isang baboy ramo lamang ang may kagagawan ng paggalaw ng mga palay, ay pakiramdam niyang meron pa ring nakatagong kung ano sa palayan. Ay nako, bakit ba kasi ang lalakas ng trip ng mga tao dito? Napapraning na tuloy ako. Nawala lamang ang atensyon niya sa palayan nang marinig niya ang iyak ng isang sanggol. Nanganak na nga ang ginang sa loob ng sasakyan. Mabilis namang nag-usisa ang ibang pasahero at sumilip sa bintana ng jeep upang makita ang sanggol na ipinanganak doon. Nilapitan naman ni Manuel ang kanyang kasama, sabay ilaw sa palayan at katabing gubat. Ayos ka lang ba? Iniisip mo pa rin ba yung nagawa mo kanina? Medyo po eh. Kasi naman eh, sinuway ko po ang bilin niyo sa akin. Huwag mo nang alalahanin yon. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon ay magagawa natin lahat ng natutunan natin sa libro at sa eskwelahan. Halika na. Hindi mo ba gusto makita ang bagong silang na sanggol? Matutuwa ka kasi... Kuya Manuel, tingnan mo! Sa palayan! Bakit? Anong meron? Muli ay ibinalik ni Manuel ang ilaw ng bitbit niyang flashlight sa gawin ng palayan. Nang pagmasdan ni Manuel ang tinutukoy ni Jerome, napamura siya dahil sa pagkabigla sa kanyang mga nakita. Sa dulong bahagi kasi ng palayan malapit sa gubat ay may mga nakita silang mga nilalang na hindi nila mawari ang mga itsura. Kapag natatamaan yun ng ilaw ng kanilang flashlight ay tila nagliliyab ang mga mata ng mga yon. Jerome, bulungan mo mga kasama nating pasahero na pumasok sa loob ng jeep. Sabihan mo rin si Manong driver na maganda na sa pagpapatuloy natin sa biyahe. Huwag ka nalang maingay sa nakita mo ha, para hindi sila matakot. Hindi maganda ang kutob ko sa mga bagay na yon. Ang iniisip ni Manuel ng mga oras na yon ay marahil mga rebelde ang nakita nilang nakamasid sa kanila mula sa dulo ng palayan.
Kuya, hindi kaya nabulabog sila dahil sa putok ng baril ko? Baka nga. Kaya maging alerto ka. Sige na, sabihan mo na mga pasahero. Tara na, bilis, bago pa sila gumanti ng putok sa atin. Yun na nga ang ginawa ng binata. Makalipas ang ilang minuto, nakapasok at nakasakay na ulit ang mga kasama nila sa loob ng jeep. Bago naman sumampa ang driver, nagtataka yung lumapit kay Manuel upang tanungin sana kung bakit ito nagmamadali. Ngunit sa pagkakataon na yon ay hindi niya na kinailangan pa ng sagot dahil pinagmasdan niya rin ang pinagmamasdan ni Manuel. Naroon pa rin ang mga nilalang at tila naghihintay ng pagkakataon upang sila ay lusubin. Agad na isinara ng driver ang hood ng makina ng kanyang sasakyan. Sa harap na rin sumakay si Manuel sa tabi ng driver. Manong, ayos na po ba ang sasakyan? Kung maaari po sana ibilisan yung pagpapatakbo para hindi nila tayo maabutan. Sinubukan pa andarin ng driver ang jeep. Yan! Ayos na, bossing! Manong, ano yung nakita natin? Sa palagay mo ba mga taong labas yun o kaya itulisan? Ayoko mang sabihin, pero sa palagay ko ay parang katulad sila ng mga ikinikwento ng mga lolo at lola ko. Anong ibig niyong sabihin? Mga aswang sila. Ano? Manong, hindi oras ng biruan ngayon ha? Hindi ako nagbibiro. Kasi ayon sa mga kwento, ang mga aswang dito ay may mga mapupulang mata. Baka naamoy nila yung buntis. Hindi ko naiintindihan eh. Bakit pa iba-iba kayo na sinasabi? Sir, ang sinasabi ko lang naman kanina ay yung mga kwento na naririnig ko. Sa tanang buhay ko, totoo ngayon lang talaga ako nakakita ng ganung bagay. Ay, pambihira naman oo. Kung mamalasin nga naman ang biyahe. Manong, mamaya na kayo magreklamo, pwede ba? Bilis-bilisan nyo na lang ang pagpapatakbo para hindi nila tayo maabutan. Muli ay pinaharurot na nga ng driver ang jeep na minamaneho nito. Nakarinig sila ng malalakas na reklamo galing sa mga pasahero. Agad namang sinabi ni Manuel na wag silang maingay at magtiwala na lamang sa kakayahan ng kanilang driver. Pasensya na po kayo. Kailangan niya pong bilisan ang pagpapatakbo. Kumapit na lamang po kayo na maigpit. Saka kung maaari po, ay wag po kayong gagawa ng ingay. Ano po ba talaga ang nangyayari? Kanina ko pa po napapansin na mahabang diskusyon niyo na matanda. Mamang pulis, pakiusap sabihin niyo po sa akin. Ano ang tunay na dahilan? May mga aswang na ba na umahabol sa atin? Ano? May mga aswang? Huwag po kayong agad na matakot. Ang totoo ay hindi namin alam kung ano yung mga nakita namin. Kaya nga pinapabilisan ko na dito kay Manong yung pagpapatakbo para naman ay maiwasan natin ang gulo kung sakali man. Maging kalmado lang po kayo. Ako! Nandiyan na sila! Hinahabol tayo! Halos sabay-sabay na napatingin ang mga pasahero sa labas ng jeep at doon ay nakita nila ang mga tumatakbong itim na figura na sumusunod sa kanilang sasakyan. Kung gaano kabilis ang sasakyan nilang jeep ay ganon din kabilis ang pagtakbo ng mga yon na tila ba sinasabayan sila. Ilang sandali pa, isa sa mga yon ang tumalon at tumatak sa buhok ng kapapanganak palang naginang. Napasigaw ito ng dahil sa sakit, kaya naman mabilis na gumawa ng kilos ang asawa nito upang maalis ang mabalahibong kamay na nakahawak sa buhok ng kanyang asawa. Agad na sinilip ni Manuel ang nilalang na yon sa itaas ng bubong ng jeep. Humawak siya ng mabuti sa jeep para hindi mahulog. Agad niyang pinaputukan ang nilalang na yon. Tinamaan ito sa ulo. Agad na nagsigawan at napatakip ng kanilang mga tenga ang kapwa nila pasahero dahil sa malakas na tunog ng baril. Kasabay nun ay ang pagbagsak ng wala ng buhay na halimaw. Diyos ko po! Meron ngang mga aswang sa lugar na ito! Totoo ang aswang! Muling bumalik sa pagkakaupo ang binata at hinarap ang kanyang mga kasama. Sinenyasan nito si Jerome na maging mapagmatsyag at itinuro nito ang mga sumusunod na kalaban. Pumwesto si Jerome at agad na nagpakawala ng ilang putok. May isa siyang natamaan. Mga kasama, tumawa kayo mabuti sa jeep. Yung mga kayang pumunta sa gitna, pumwesto kayo dyan para kahit papano ay hindi kayo agad-agad na mahablot ng mga aswang. Diyos ko, ano ba itong nangyayari?
Paano nagkatotoo ang sinabi ng baliw na yon? Ang anak ko, Mamang Pulis! Iligtas niyo po kami! Nakikiusap po ako sa inyo! Manong, bilisan mo pa ang pagpapatakbo mo, dali. Jerome, huwag kang magsasayang ng bala. Kailangan isang bala, isang aswang. Copy! Biglang napadasal ang matandang lalaki at babae dahil sa labis na takot sa nakikitang humahabol sa kanilang mga aswang. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Biglang napahinto ang dalawa nang biglang muling kumalabog ang isang mabigat na bagay sa itaas ng jeep. May kung anong bagay ang muling pumatong doon. Habang kumikilos ito, ay may tunog ng pagkayupi ng bubong. Patawarin niyo po ako, pero kailangan ko po itong gawin. Itinutok ng mas batang pulis ang kanyang baril sa itaas ng bubong kung saan nakikita niya ang ginagawang paggalaw ng aswang. Pinaputok niya ang baril. Biglang napahawak sa kanika nilang mga tenga ang pasahero na para bang nabingi dahil sa malakas na tunog ng baril. Naramdaman nila ang pagbagsak ng aswang. Napatingin silang lahat sa bintana at tiningnan ang bumagsak na aswang. Nang dahil sa nangyaring yun, ay napansin ni Manuel at Jerome na tila mas bumilis pa ang paghabol ng iba pang aswang na patungo sa kanilang direksyon. Dahil doon ay mas lalong naghanda ang dalawang pulis at isa-isang binaril ang mga lumalapit na nilalang. Laking pasasalamat nila dahil hindi sila sumasablay. Ang tamaan ng baril ay kaagad na bumabagsak at namamatay. Diyos ko po, kawawa naman ang aking anak. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi maganda ang pagpunta natin sa lugar na to eh. Kasalanan mo to. Saka ikaw, Mamang Driver. Bakit hindi mo sinabi kanina na totoo yung sinasabi ng baliw? Ano, pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Hindi po panahon ng sisiyan ngayon, mga kasama. Huwag na po tayo magsisiyan. Pagkatapos ng sinabing yun ni Manuel, ay muli silang naglagay ng panibagong bala sa kanilang mga baril. Ngunit bago muling makakasa, ay biglang muling tumigil ang sasakyan. Ang ilan ay muling napasiksik sa harapan ng jeep. Sa pagtayo ni Manuel, sandali pa siyang napahawak sa ulo dahil tumama yon sa matigas na bakal ng jeep. Agad niya ring kinamusta ang kasamang si Jerome at nang masigurong maayos ito, tinanong niya naman ang mag-asawang may hawak ng sanggol. Napangiti at napabugo siya ng hangin dahil maayos naman ang umiiyak pang sanggol. Sunod nilang tinanaw ang labas at doon, wala na silang nakitang mga aswang. Ngunit para makasiguro, lumabas si Manuel kasama si Jerome habang hawak ang kanilang mga flashlight at mga baril. Sinuri nilang maigi ang paligid at nagkatinginan dahil parang himalang nawala ang mga aswang. Noong umaandar ang jeep, hinahabol sila pero nung huminto na, hindi sila sinusugod. Labis na pagtataka ang nararamdaman ng dalawa. Ilang sandali pa, sunod nilang nilapitan ang driver upang tanungin kung ano ang nangyari. Manong, ano bang nangyari? Bakit namatay ang makina? Mukhang nasira na naman ho eh. At talagang ngayon pa, Manong? Oo sir, hindi ko alam pero sa lahat ng naging biyahe ko, ngayon lang nagkaganito ang sasakyan ko. Pasensya na talaga, susubukan ko uling ayusin. Manong, kaya niyo bang mabilisan ang pag-ayos niyan? Nako hindi ko may papangako. Sira ulo ka. Ang lakas ng lobang ibiyahe kami sa lugar na to sa bulok na sasakyan mo. Ang kapal ng mukha mo. Sana'y nanlimos ka na lang kaysa isubo ang mga pasahero mo sa kapamakan. Tumigil ka! Kanina ka pa ha? Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Sa katulad na sinabi ko kanina, ay nagbibiro lang ako sa mga sinabi ko. Hindi ko naman alam na totoo yung mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang eh. Ngayon lang nangyari to sa biyahe ko. Sinungaling ka! Siguro sadyang dinala mo kami rito para mamatay. Kung hindi mo ititikom yung bibig mo, sisiguraduhin ko sa muling pag-andar nito may iwan ka mag-isa dito sa ilang na lugar na ito. Biglang nanahimik ang ginang at iginala ang tingin sa paligid.
Tulad ni Manuel at Jerome ay nagtaka din ito kung saan naroon ang mga humahabol na aswang. Tama na. Hindi makakatulong sa atin yan. Ang mabuti pa, yung mga lalaki, maghanap kayo ng mga bagay sa paligid na maaari niyong gawing panlaban kung sakali mang muling sumugod ang mga aswang. Agad na nagsibabaan ang mga pasahero kasama na si Manuel. Tinungo nito ang likuran ng jeep kasama ang batang pulis. Doon nila nasaksiyan ang lumulukob na labis na takot sa mga kapwa pasahero. Marami sa kanila ang umiiyak na at nanginginig dahil sa katatakutang nangyari. Jerome, mukhang hindi na natin mapapakinabangan sa oras na ito ang sasakyang to. Kailangan natin maging alerto sa paligid. Tumahimik naman kuya ang paligid ah. Huwag kang basta makampante sa katahimikan. Minsan, mas mapanganib ang tahimik kaysa sa maingay na kapaligiran. Anong gagawin natin? Kailangan nating manatili muna dito bago sumikat ang araw. Oh, magpapalipas tayo ng oras dito? Nahihibang na ba kayo? Sigurado ba kayo niya sa sinasabi niyo? Magpakahinahon lang po kayo, Ginang. Magpakahinahon? Sa kalagayan ko bang ito, ay dapat ako magpakahinahon? Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam ko po ang ginagawa ko, Ginang. Sinasabi ko lamang yon dahil gusto kong di ka matakot. Paano na tayo nito? Pakiusap, paanda rin na ninyo ang jeep. Malayo pa ba ang lawon? Medyo malapit naman na. Kung ganon, ay gawan niyo na ng paraan para makaalis na tayo sa pesteng lugar na ito. Paanda rin niyo na ang jeep. Kayo di ba pulis kayo? Gawan niyo naman to ng paraan. Nakikiusap ako sa inyo. Nakita ko na ang makina. Talaga nasunog na ang mga wire. Hindi na natin ito mapapaandar. Wala na tayong pagpipilian pa, kundi ang manatili dito, tulad na sinabi ng mga pulis. Paano na yan? Baka mamaya biglang sumugod ang mga aswang na yon. Anong gagawin natin? Ligtas pa tayo dito? Umalis na tayo dito ngayon din. Ayokong maging hapunan nila ang anak ko. Hindi ka ba talaga makaintindi, Iha? Mahirap bang unawain ang sinabi ng driver at ng pulis? Kailangan nating manatili rito ngayon. Yun ang pinakaligtas na gawin kaysa ang umalis at maglakbay sa madilim na daanan. Ang magagawa lang natin ay ang magdasal sa Diyos na sana gabayan tayo at bigyan ng proteksyon sa madilim na bahagi ng buhay natin na to. Siya ang pinakakailangan natin ngayon kaysa ang mag-isip na makalayo tapos ano, ang mamatay agad. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. At lalong wala akong pakialam sa Diyos na tinutukoy mo. Matanda ka na. At kung gusto mo mamatay dito, magsama kayo ng asawa mo. Huwag niyo kaming idamay ng mga bata pa. At marami pang gustong gawin sa buhay. Aba, wala ka pala talagang modong babae ka eh. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Huwag yung mandadamay ka pa ng iba. Kung gusto mo maunang mamatay, edi sige, magpakamatay ka. Talagang aalis kami. Ala sige, lumayas kayo. Umalis na kayo. Mabuti nga yan ang hindi na kami lapitan ng mga aswang. Ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit nila tayo inahabol. Nang dahil sa sanggol na hawak-hawak mo, nadamay pa kaming ang gusto lamang ay makarating ng ligtas sa Baryo Lawon. Huminahon kayong lahat. Hindi masusolusyonan ng pag-aaway natin ang problemang to. Kung titingnan nyo ay tahimik na ang mga nilalang. Hindi ko alam kung paano pero mukhang tumigil sila sa paghabol sa atin. Kaya misis, makinig ho kayo sa akin. Mainam ay bumalik na po kayo sa loob ng jeep. Mas ligtas kayo doon ng inyong anak. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Gagampanan po namin ang Kuya Manuel kung tungkulin naming maprotektahan kayo. Basta makipagtulungan lang po kayo sa amin at sumunod. Sisiguraduhin namin ang kaligtasan ng bawat isa. O sige, mga kasama, wala na tayong magagawa sa sitwasyong to kundi ang magpakatatag at maging matapang. Kalamayin niyo ang inyong mga loob. Kailangan natin lumaban kung kinakailangan. Magdasal tayo imbis na magsisiyan. Tayo lang ang makapagliligtas sa ating mga sarili. Tulungan niyo kami sa pakikipaglaban.
Wala kaming hangad kundi ang malampasan ng gabing ito na lahat tayo ay ligtas. Pumasok na yung mga bata at matatanda. Yung mga lalaki, may iwan dito sa labas. Hindi na muling nagsalita pa ang ginang. Bagkus ay tahimik na lamang itong muling umakyat ng jeep at naiwan ang kanyang asawa sa labas na may bitbit na noong punyal na daladala ng mga ito sa kanilang bag. Kuya, ba't ganun? Sa palagay mo, anong pinaplano ng mga nilalang na yun? Bakit muli silang nagkubli gayong mas malaki ang pagkakataon nila ngayon dahil di na tumatakbo ang jeep natin? Hindi ko rin alam. Pero kinakabahan ako ng sobra. Di ko lang pinapahalata. Dinoble ng dalawa ang pagiging alerto at panay ang tingin nila sa madadamong bahagi ng daan. Alam nilang nakamasid mula doon ang mga nilalang. At ang ipinag-aalala nila ay kung bigla silang muling lusubin ng mga aswang na yon. Ayoko na talaga dito. Mahalali ka na. Alis na tayo dito. Maglakad na lang tayo para marating ang Baryo Lawon. Teka, akala ko ba'y nagkasundo na tayo? Saan kayo pupunta? Hindi kami maghihintay lang dito. Mahalali ka na, bilis. Teka, bumalik kayo! Hindi nyo alam ang ginagawa nyo! Mapapahamak lang kayo! Bumalik kayo rito! Nataranta sina Manuel at Jerome dahil sa biglang paglabas ng ginang na may hawak ng sanggol kasama ng asawa nito. Lakad takbo ang ginawa ng mga ito palayo sa jeep. Agad ibinili ni Manuel kay Jerome na wag iiwan ang mga pasahero. Agad nitong sinundan ang lumayong mag-asawa. Diretso ang daang yon na tinatahak nila, kaya kita pa rin ng mga kasamahan nila kung saan sila pupunta. Maya-maya pa ay biglang tumigil ang mga ito sa pagtakbo. Sa harap kasi nila ay biglang nagsitalunan at hinarangan sila ng mga aswang na kinatatakutan. Biglang napaatras si Manuel nang walang sabi-sabing pinagkakagat ng mga aswang na yon ang pamilyang sinubukan niyang habulin. Sobrang bilis ng pangyayaring yon, may ilang aswang na nagawi ang tingin sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, pero mabuti na lamang at mabilis pa rin siyang mag-isip ng pagkakataon na yon. Pinaputukan niya isa-isa ang mga aswang na nagtangkang lumapit sa kanya. Samantala ay mabilis namang tumakbo palapit si Jerome nang makita niyang nasa panganib ang kanyang kasama. Tulad ni Manuel ay nagsimula na rin itong paputukan ang mga natitira pang mga aswang. Uubusin ko kayong mga aswang kayo! Wala kayong puwang sa mundong to! Mamatay na kayong lahat! Ah! Sunod-sunod ang mga maririnig na pagputok ng baril. Kuya! Kuya! Atras na, dali! Atras na! Paglingon ni Manuel ay nakita niyang nasa tabi niya si Jerome. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ay nang makita ang mga kapwa pasahero na nagkakanya-kanya na ng takbo at tago. Dahil sa muling pagsugod ng aswang at sa nasaksiyang pagpatay sa pamilya ng bagong panganak ay natakot sila at nataranta. Agad silang nagsilabasan ng jeep at nagtungo sa malawak na palayan papunta sa malapit na kagubatan. Sa pagkakataranta ay huminto sa pagbaril si Manuel. Bumalik silang dalawa sa jeep at ang naiwan na lamang doon ay ang dalawang relihiyosong matanda, ang mag-ina at ang driver. Nang ibaling nila ang tingin sa palayan, doon ay napagmasdan din nilang nilalapa na ng mga aswang ang mga nagtakbuang pasahero. Kitang-kita nila kung paano butasin ng mga yon ang tiyan ng mga tao. Pagkatapos nun, isa-isang hinila ang lamang loob at saka walang sawang pinagkakain. Muling nagpaputok ng baril si Manuel. Tinamaan niya ang iba roon. Kuya Manuel! Kailangan na nating tumakas habang may pagkakataon at abala pa ang mga aswang. Umalis na tayo at lumayo sa lugar na to. Kung maaari, magtungo na tayo sa Baryo Lawon para makahingi na tayo ng tulong. Tama ka. Kailangan na nga natin makarating sa baryo para makahingi ng tulong. Tara na! Kung sana nakinig tayo sa matandang baliw, hindi sana natin mararanasan to. Hayaan mo na yun. Ang importante sa ngayon ay makaligtas tayo. Saka meron pa tayong problema. Kakaunti na ang bala natin. Tama ka, kuya.
Pero mukhang kakaunti na lang din naman ang humahabol sa atin. Hindi tayo sigurado sa bagay na yan. Huwag tayong pakampante. O sige kuya, maliwanag. Kung ganon, magsipagandaan na kayo. Aalis na tayo sa lugar na to. Kailangan natin makapunta agad sa Barrio Lawon para makahingi ng tulong. Manong driver, ikaw na magtuturo sa amin ng daan ha. Abay sige ho, ituturo ko po sa inyo. Bilis, magsikilos na tayo. Agad na tumalima ang mga pasahero. Nanguna ang driver sa paglalakad. Nasa may bandang unahan si Manuel at sa hulihan naman si Jerome. Pinagigitnaan nila ang dalawang matanda, mag-ina at driver. Nang makita sila ng ibang aswang, muling nagsilusob ang mga yon. Kaya naman sunod-sunod na pagkasa at pagputok din ng baril ang maririnig. Ang bawat lalapit ay agad nilang pinatatamaan sa ulo. Maswerte tayo. Mabuti na lamang at tinatablan sila ng bala ng baril. Sambit ni Manuel nang makitang humahandusay at tunay na namamatay ang mga aswang na natatamaan nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Narinig nilang dalawa ang malakas na pag-iyak ng bata. Binuhat na ito ng ina dahil sigaw na ito ng sigaw dahil sa labis na takot. Patuloy din naman ang pagdarasal ng dalawang matanda. Halos lahat na yata ng uri ng panalangin ay nasambit na nila, ngunit patuloy pa rin ang mga aswang sa pagsugod upang mapatay sila. Ilang minuto pa ang lumipas, sa muling pagkasa ng baril ni Manuel ay sabay-sabay silang napatingin sa kalangitan nang marinig ang malakas na pagaspas na tila nagmumula sa nilalang na may malalaking pakpak. Nakita nila mula sa itaas ang isang nilalang na may wangis ng isang malaking paniki. Doon muling napasigaw si Manuel. Ginawa yun ng binatang pulis upang mapunta sa kanya ang atensyon ng nasabing aswang. Dumapa kayo! Bilis! Paparating na ang dumagagit na aswang. Mabuti na lamang at mabilis silang nakadapa. Kaya naman ay walang nakuha ni isa sa kanilang mga kasama. Humiga silang dalawa sa lupa at itinutok ang hawak na mga baril sa kalangitan. Nang muling lumusob ang aswang, sunod-sunod nila yung pinaputukan. Ilang sandali pa, tinamaan yun ng ilang beses kaya't namatay rin at bumagsak. Sabay-sabay silang napatayo at mula sa hudyat ni Manuel, nagpatuloy muli sila sa paglalakad. Samantala, ang mga aswang sa lupa ay tila naman nag-iingat sa kanilang pagsugod. Marami na rin kasi ang namatay sa kanilang mga kasamahan at yun ang hinintay na pagkakataon ni Manuel at iba pang pasahero upang mas pabilisin ang paglalakad papunta sa Barrio Lawon. Makalipas ang ilang sandali ay kaagad nakakita ng pag-asa si Jerome nang mapansing meron na silang nakikitang mga kabahayan. May mga nakailaw na gasera sa bawat tahanan. Nabuhayan sila ng loob at tila nagkaroon ng pag-asa na makakaligtas sila sa mga kamay ng aswang. Nakita nila sa wakas ang karatula ng baryo na nagsasabing yun na ang baryong patutunguhan nila, ang Barrio Lawon. Nang mapasok nila ang baryo ay biglang tumigil ang mga aswang sa pagsunod sa kanila. At maya-maya pa ay biglang nagsipulasan ang mga ito na animoy may kinatatakutan sa lugar na yon. Nabalot ng katahimikan ang baryong yon. Wala na silang naririnig kundi ang kanilang malalakas na hingal at kaluskos ng kanilang mga paa sa paglalakad. Ibinaba ng dalawang pulis ang hawak na baril at ibinalik yon sa lalagyan nito na nakasabit sa kanilang bewang. Nandito na tayo sa Barrio Lawon, mga kasama. Ligtas na tayo! Wala na ang mga aswang! Nang basagin ng driver ang katahimikang namamayani sa kanila, ay nagkatinginan ang dalawang pulis. Sa kanila tinitigan ang driver. Muling binunot ni Jerome ang kanyang baril at itinutok yon sa lalaki. Hoy ikaw! Sigurado ka bang ligtas na tayo sa lugar na to, ha? Teka! Ba't itinututok mo sa akin ang baril mo? Anong ibig sabihin yan? Baka pumutok yan, sir. Ibaba mo ang baril mo. Hindi mo ko kalaban.
Dahil sa ginawang ingay ng driver ay biglang napansin ng mga kasama nito na may ilang bahay na nagbukas ng kanilang mga tahanan. Nakadungaw ang mga ito sa kanilang mga bintana. Nang makita sila ng mga ito ay sumilay ang malalapad nilang ngiti. Nakita nilang kumaway ang mga ito at bumati. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, hindi ako ang kalaban nyo. Ako ang driver nyo at tungkulin ko na iatid din kayo ng ligtas sa baryong to tulad na matagal ko nang ginagawa. Ligtas na kayo dito. Wala nang aswang sa baryong to. Tumuloy kayo sa mga kabahayan. Mababait ang mga tao dito. Sige na. Pumasok na kayo sa mga bahay. Mamili na lang kayo kung saan nyo gusto. Siya nga pala. Akin na ang mga baril nyo. Kayong ligtas na kayo, ay di na ninyo kakailanganin pa ang mga bagay na yan. Subukan mong hawakan ng baril kung hayop ka. Teka sir. Bakit naman ang init ng ulo nyo sa akin? Ano ba nagawa ko sa inyo? Wala kang karapatan na disarmahan kami. Kuya, parehas lang ba tayo nang iniisip tungkol sa tao na yan? Oo, Jerome. Hoy ikaw, sabihin mo sa amin ang totoo kung talagang ligtas ba talaga ang lugar na ito. Pambihira naman oo. Ano bang iniisip nyo? Sinabi ko na nga ligtas na kayo dito, di ba? Ang labo nyo naman eh. Dinala ko na nga kayo ng ligtas dito tapos pagsasalitaan nyo pa ako ng ganyan? Utang nyo sa akin ang buhay nyo. Kung di dahil sa akin, ay di nyo mararating ang baryong to ng ligtas. Paano mo nasabing ligtas na ang mga buhay namin sa baryong Tober? Saka bakit parang di ka naman lang natatakot mula pa kanina? Natatakot din ako. Kaso di ko lang pinapahalata sa inyo. Huwag mo akong linlanging hayop ka. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka naaapektuhan sa mga nakikita mong karahasan. Hindi ako tanga para di mapansin ang importanteng bagay na yun. Parang alam mo na talaga na mangyayari ang bagay na to. Nagkakamali ka! Hindi totoo yan! Tatanungin kitang muli. Isa ka ba sa kanila? Magsabi ka ng totoo! Nang sabihin yun ni Manuel na paatras ang mag-ina, pati na ang dalawang matanda. Pawang ang mga yun ay lumayo sa driver na nagatid sa kanila sa Baryo Lawon. Ilang segundo pa ang lumipas, si Jerome naman ang pumagitna. Kaya mo ba pinipilit na kunin ang mga baril namin ay dahil doon? Itinaas ni Jerome ang baril at pinaputok sa kalangitan. Sa pag-alingaw-ngaw ng malakas na ingay, ay bigla na lamang nagsara ng bintana ang mga taong nakasilip sa kani-kanilang mga tahanan. Sunod niyang itinutok ang baril sa noo ng driver at muling nagsalita. Suwang ka man o hindi, papatayin kita. At saka... Hindi na nga naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang tumalon ng napakataas ang driver patungo sa kanya. Napahiga siya sa lupa at nakapatong sa kanya ang lalaking mula sa pagiging tao ay bigla na lamang nagbago ng anyo. Nang kakagatin na nito ang leeg ni Jerome, umalingaw-ngaw ang putok ng baril na nanggagaling kay Manuel. Ilang segundo pa ang lumipas, umusok ang ulo ng aswang at bumagsak sa lupa. Mabilis namang bumangon si Jerome at nagpasalamat sa kanyang kuya. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman ay nawala nang makita nilang nasa labas na ang mga taong kanina ay nakasilip lamang sa kanilang mga tahanan. Matalim ang naging tingin ng mga ito sa kanila. Biglang bumalik sa alaala ni Manuel ang paulit-ulit na sinasambit ng baliw na ang baryong yon ay pugad ng mga aswang. Mga kasama! Takbo! Muli ay tumakbo sila palabas ng baryong yon, subalit bigla rin silang natigilan nang biglang lumitaw ang mga aswang na humahabol sa kanila kanina. Nakaharang ang mga ito sa kanilang daraanan. Gayon din naman ay paparating na sa kanilang kinaroroonan ang mga aswang na mula sa baryo. Muling nagpaputok ng baril ang dalawa, kasabay nun ay ang muling pagbagsak ng mga aswang na natatamaan nun. Masusukol tayo dito, Jerome. Hindi na mabuti to. Anong gagawin natin, kuya? Mauubos na ang bala natin. Lahat tayo mamamatay dito.
Hindi ko na kayang tumakbo. Mahal, sumama ka na sa kanila. Iwan mo na ako dito. Hindi ko na talaga kaya. Hindi naman sumang-ayon ang asawa nito. Iyak ito ng iyak at niyakap ang kanyang asawa na umupo na sa lupa. Tatang, hindi maaari ang sinasabi nyo. Tumayo na kayo dyan. Aalis tayo na sabay-sabay. Ngunit sa muling pagtalikod ni Jerome para harapin ang nagsisidatingang aswang, ay nakarinig siya ng isang malakas na sigaw. Nagulat na lamang siya nang makita niyang kagat-kagat na ng dalawang aswang ang dalawang matanda. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang muling ipagpatuloy ang pagtakbo at paglalakad kasama ang ilan pang natitirang pasahero. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang sandali ay biglang dinagit ng isang aswang ang midwife. Sadya namang inihulog ng ina ang bata upang hindi ito masama sa pagkadagit sa kanya ng aswang. Muli ay wala nang nagawa ang mga binata dahil pinagkaguluhan na ng mga aswang ang katawan ng bago nilang biktima. Sigaw na lang ang nagawa ng batang paslit habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Agad na binuhat ni Manuel ang bata at ipinagpatuloy nila ang pagtakbo. Si Jerome naman ang humarap sa mga kalabang aswang. Hindi na sila nagsayang ng oras. Muling kumasa ng baril at inubos ang lahat ng mga lalapit sa kanila. Mababakas na sa mukha ng dalawa ang labis na pagod, puyat at matinding pag-aalala. Marami ka pa bang bala, Jerome? Kakaunti na lang to, kuya. Mamamatay na ba tayo dito? Huwag mong sabihin yan. Ang dami nila eh. Hindi sila nauubos, kuya. Huwag kang matakot. Hanggang humihinga pa tayo, ay may pag-asa pa tayong makaligtas. Lalaban tayo hanggang sa wakas. Ayoko pang mamatay, kuya. Hindi pa ako handa. Kakasimula ko pa lang ng buhay ko bilang pulis. Ngayon ko palang tatamasahin ang kabayaran sa aking mga pinagpaguran. Pero natatakot na ako. Harapin mo ang takot mo para magtagumpay tayo sa laban na to. Huwag ka magpatalo sa takot. Dahil sa sinabi ni Manuel ay nabuhayan ng loob si Jerome. Sa kanyang pagtango ay muling umalingaw-ngaw ang putok ng mga baril. Ibinaba ni Manuel ang bata upang makasinta ng mabuti. Nakapokus na sa iisang direksyon ang dalawa, kaya naman di agad nila napansin ang aswang na galing sa kanilang likuran. Kinagat nito sa leeg si Manuel. Agad na napasigaw naman ang lalaki ng dahil sa sakit. Gamit ang kanyang baril, inilapat niya yon sa noo ng aswang at sa pagputok nun, sumambulat ang ulo ng aswang. Hindi maaari, kuya. Nakagat ka ng aswang. Kuya Manuel. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Ang importante ay makalayo na tayo dito. Ilang sandali pa ay nakita na nila mula sa silangan ang pagsikat ng araw. Unti-unting tumigil ang pagtugis sa kanila ng mga aswang sa Baryo Lawon. Ngunit sa pagliwanag ng kapaligiran ay napansin ni Jerome na nangingitim ang parting nakagat ng aswang sa kanyang Kuya Manuel. Tila rin mabilis na nangihina ito at biglang napasalampak sa lupa. Kuya! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Jerome, makinig ka sa sasabihin ko ah. Pakinggan mo ako mabuti. Yung sugat ko, mainit at nararamdaman kong parang may gumagapang na lason sa aking ugat. Mukhang hanggang dito na lang ako. Sandali. Hindi, kuya. Huwag mo namang sabihin yan. Nakikiusap ako. Hindi ka pwedeng mamatay, Kuya Manuel. Hindi ko na kaya pang maglakad. Sa sobrang sakit na ng sugat ko, habang pumapasok to sa kaloob-looban ko, ay mas lalo ko nararamdaman ang parusang hatid nito. Natatakot ako. Maaari bang humiling ako sa'yo na tapusin mo na ang paghihirap ko? Hindi ano sinasabi mo, kuya. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko yan gagawin sa'yo. Nakikiusap ako, lumabang ka. Di ba sabi mo, wala sa bokabularyo natin ang takot? Maging matapang ka, nakikiusap ako sa'yo. Labanan mo yan, kuya. Makakaligtas tayo dito.
Prioridad natin ang kaligtasan ng mga sibilyan, Jerome. Gawin mo ang tungkulin mo bilang isang pulis. Ilayo mo na dito ang bati. Iligtas mo siya. Sundin mo na lang din yung hiling ko sa'yo. Kasi hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan ko sa laso na taglay ng aswang na umagat sa akin. Paano kung kagaya sa pelikula ay mahawa ako ng pagiging aswang nila? Nakikiusap ako sa'yo, Jerome. Gawin mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi. Hindi ko magagawa yun, Kuya Manuel. Hindi kita papatayin. Hindi ko papatayin ang taong bumago ng buhay ko. Ang taong naglayo sa akin sa maling landas. Hindi pa pwede. Dadaling kita sa ospital. Dadaling kita sa ospital. Hindi ka pwedeng mamatay. Huwag na. Huwag na, Jerome. I-prioridad mo na iligtas sa batang yan. Sige na. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Para mo ng awa. Hindi ko gustong gawin to, Kuya. Parusa sa akin ang bagay na ito. Kuya naman eh. Bakit sa akin mo ipapagawa? Hindi maaari ito. Gawin mo na! Gawin mo na! Nanginginig na itinutok ni Jerome ang kanyang baril sa kasamahang pulis. Ngunit nang kalabitin niya ang gatilyo ay hindi na ito pumutok. Nagkataon na wala na siyang bala. Jerome, natatandaan mo ba yung kwintas na binigay ko sa'yo? Gamitin mo ang balang nakalagay sa kwintas mo. Pwede yun. Nanlaki ang naluluhang mata ng binata nang maalalang may bala nga pala ng baril sa kwintas na ibinigay ng Kuya Manuel niya. Ayaw niya mang gawin, ngunit nanginginig at napilitan siyang alisin sa tali ang bala at ipasok yon sa magasin ng kanyang baril. Pinigil niya ang sarili habang lumuluha, pero wala siyang nagawa dahil habang tumatagal, lalong naghihirap ang kanyang Kuya Manuel. Marahan niyang inilapat ang dulo ng baril sa noo ng kanyang kuya. Dahil doon, mas lalong umagos ang luha sa kanyang mga mata. Sige na, Jerome. Pagpahingahin mo na ang kuya mo. Pakiusap. Nahihirapan na ako. Hindi ko na kaya ang lasong kumakalat sa katawan ko. Jerome, pagbutihan mo ang trabaho mo, ha? At ipangako mo sa akin na magiging isa kang mabuting pulis. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Kasunod nun ay ang biglang pagbagsak ng katawan ni Manuel. Umagos ang dugo nito sa kalsada. Hindi! Kuya Manuel! Kuya Manuel! Iginilig niya sa kalsada ang bangkay ng kanyang Kuya Manuel at tinabunan na lamang yon ng mga damong binunot niya mula sa gilid. Labis siyang naghihinagpis dahil sa nangyari. Ngunit dahil sa bilin ng kanyang kuya na kailangan niyang gawin ang tungkulin, ay muli siyang naglakad karga ang bata. Naglakad siya ng walang anumang ekspresyon sa muka. Alam niya na ang tunay na dahilan ng pagkawala ng mga dayo sa lugar na yon. Nasagot na ang misteryo. Natapos niya ang kanyang unang misyon, ngunit alam niya na pagkatapos ng misyon na yon, ay mababago ng malaki ang kanyang buhay. Dahil namatay sa sarili niyang mga kamay ang taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Ang taong hindi siya itinuring na iba at minahal siya tulad ng isang tunay na kapatid. Halos magtatanghali na nang marating nila ang bayang pinagmulan nila. Doon ay kaagad na sinalubong sila ng lalaking baliw. Halata sa mukha nito ang labis na pag-aalala nang makita sila. Alam nito ang pinagdaanan nila. Agad ay nagsilapitan ang mga tao sa dalawa
Naitaboy na rin palayo sa kanila ang baliw. Magmula ng araw na yon, ay kumalat na ang tungkol sa naranasan ng batang pulis sa Baryo Lawon. Dahil doon, ay iniwasan ng mga tao ang magawi sa baryo na yon sa loob ng mahabang panahon. Nagpatuloy sa pagpupulis ang binata at tinupad ang huling hiling ng kanyang Kuya Manuel